ikaw ba'y nagbabalik mag-abroad? Yes, meron ngang disadvantage. Totoo yon? Ano na yan? Yun yung kainaman doon. Hi! Mali kayong pagbabalik sa aking YouTube channel. It's me, Jabi. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, i-click mo ng subscribe button ng aking YouTube channel at ang notification bell para mas ma-update ka sa aking bagong upload. Welcome back sa Jabi Knows, Jabi Shares. So, ikaw ba'y nagbabalik mag-abroad? Kung nalaman mo na yung mga advantages ng pag-abroad, lalo na dito sa Saudi, ngayon naman ibibigay ko sa inyo ang mga disadvantages ng pag-abroad dito sa Saudi. So lahat naman gusto ng advantage, diba? So gusto natin ng malaking sahod, gusto natin masayang pag-abroad, gusto natin kumita ng malaki. Pero may mga hindi naman magaganda, may hindi kaaya-aya sa pag-abroad. I'm going to share some of my knowledge. Gusto mo yan? I-share ko yung mga nalalaman ko, ha? So, yes, meron ng disadvantages. Lalo na rito sa Saudi. Without further ado, let's get started! Number 1, salary is less. Yes, totoo yon, mababa ang sahod. Lalo na kung iba ang lahi mo. Like, hindi ka Arab, hindi ka Muslim, iba ang sahod ng hindi Muslim at hindi Arab. Ang basic salary natin ay mababa. Nagiging mataas lang ang basic salary pag nag-overtime tayo. May mga kumpanya na hindi nagbabayad ng overtime. Kalampagin nyo yung dahil. Number 2, tax is 15%. My God! 2017, dumating ako walang tax. Yes! Yung 300 reals mo, mapupuno mo na yun ng yung card for 1 month na budget. Makakabili ka na ng 4 reals na manok, 1 kilo na yun or 1 buo. Malaki na yun. Pwede mo nang ulamin 3 beses. Halimbawa, ang cellphone nun, yung mga magagandang Android, hindi umaabot ng 1,000. Like 400, 300, may mabibili ka ng magandang cellphone na may camera. Halimbawa, noong 2017, nag-start na silang mag-tax ng 5%. Tapos, ngayon, ongoing, ngayong year na to, 15%. Nag-stop ngayon sa 15%. So, malaki-laki din yung naidagdag. Halimbawa, bibili ka ng cellphone worth 1,000 reals. Nagiging 1,150. Sayang yan, 150, diba, na tax. Yun yung disadvantage ngayon dito sa Saudi. May tax na ang mga products. Pero, sa sahod, walang bawas sa tax. Number 3, mabagal ang progression ng iyong career. Halimbawa, kagaya ako. Nasa emergency room lang ako. Kung hindi magka-training, walang progress. Walang pagbabago ang ating knowledge. So, kailangan may sarili kang paraan para mag-progress ang iyong career, ang iyong knowledge. Number 4, isa pa sa mga disadvantages ng pag-abroad dito sa Saudi ay yung pagkain. Walang pork, walang alak. So, goodbye Friday night, diba? Pero sabi nila, ngayong 2024, magkakaroon na ng alak, bilihan ng alak. Not sure kung saan at kailan, pero marami daw yun regulations. So, regulated well ang pagbebenta ng alak kung mangyayari yun. Number 5 na disadvantages ng pag-abroad sa Saudi ay like tourist destination. Open na ang tourist destination pero sobrang lalayo, day. Yes, may 30 minutes sa Riyadh. Halimbawa, pupunta ka ng Boulevard World or Riyadh something, it will take you 30 to 1 hour na drive kasi matraffic sa Riyadh. And sa other tourist destination, sobrang lalayo, guys. Sasakay ka pa ng eroplano or kung may private car ka, 3 to 4 hours ang mga travel. Sobrang layo ng mga tourist destination dito. Ang pinakasikat is yung Al-Ula na it will take you there by airplane. Hindi pwedeng sasakyan. Pwedeng sasakyan pag malapit ka. Pero pag galing ka ng Riyadh, wag mo nang pangarapin. Mag-eroplano ka. Yun yung disadvantages here. Malayo ang mga tourist spot. Magaganda pero malalayo. Nakakaubos ng oras.
Number 6. Ang number 6 ko na disadvantages ng pag-abroad here sa Saudi is marami ng Pinoy, marami ka ng kalaban. Marami ng ibang lahi din na kukuha ng iyong trabaho. Atin na lang din yun kung gusto natin mag-stay dito sa Saudi or gusto nating tanggapin yung mga offer nila. It's not our kawalan, it's their kawalan actually. Yun lang yung masasabi ko talaga. Pag hindi nila hinirang Pilipino, kala nila. Pagsisisihan nila. So anyway, yun lang naman yung napapansin kong disadvantages na pag-abroad dito sa Saudi. On the next vlog, I will discuss yung mga advantages. Siyempre, unahin natin yung discourage kayo. So, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa vlog nito. Sana meron kayo nakuhang mga tips at kung ano-ano pang knowledge dyan. So, it's me, Magandang Jabi. See you in the next vlog. Bye!